Hindi ko na pala natanggal yung email ni Lou, pero siya pa rin po ang ating guest na, hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. As promised, this is part 2 at dito pag-uusapan natin yung bilang ng mga international students na pumasok dito sa Canada and how significantly nabawasan po talaga ang interest ng mga international students dito sa Canada. Ang tanong yes, bumaba obviously there's less interest, but is there also an opportunity now? Okay, maybe meron pa rin gusto magpunta ng Canada as international students. Is this an opportunity for them to take advantage of? Okay, yan ang ating pag-uusapan. Ayan. Si Lou, immigration lawyer pa rin natin, Lou Jansen Dangzalan. Ayan na po ang kanyang email sa baba. Let me put up our title. Ano ba yan? Hindi. Ay, mali ako. Ano ba yan? Teka muna, yung email ni Lou na wala. Wait, let me fix this. Sorry, Lou. Hold on. Okay. Ayan. Okay, this is the title. And ang Lou email, ayan, sa baba. Okay, guys, yan. Part 2 po ito ng aming discussion na Lou. As you know, I will show you this article na aming pinag-usapan. Yan. Wherein, ayan, naglabas po kasi ng data ang IRCC sa mga numbers on new student arrivals, new foreign work permits issued for 2025. We already talked about yung foreign workers dun sa earlier episode natin. Ngayon, let's zero in on the new students, new student arrivals. Ito yan, wait ha. Okay. Ito na lang kunin natin. 88,617 fewer new students arrived between January and June 2025 compared to January to June 2024. According to the article ng Toronto Star, which we also tackled sa previous episode. 36,417 new international students arrived in Canada in the first 6 months of the year, down from 125 in the first 6 months of 2024. So clearly, Lou, ito talaga, siguro it's safe to say na gumana yung paghihigpit ng Canada kung ang goal niya ay ma-discourage, mabawasan yung mga dumadating na international students. Oo, tama naman siguro yung Luno na masabi natin yun. Yeah, may traction to kasi mas matagal na yung simula ng restrictions. Diba? Noong 2023 pa lang nagsimula na. Una sa lahat, naalala ninyo kung nandun kayo. If you were there, di ba? Na as late as, or rather as early as fall of 2023, in-announce nila na itataas nila yung minimum financial requirements for study permit applications. Kasi for over 15 years, I believe, nasa $10,000 lang yung kailangan proof of financing, di ba? For your studies in Canada. Na parang, at that point, parang, paano nagkasya ang 10,000? Paano na lalo kung nasa Toronto ka, di ba? Siguro mga 2005, pwede pa. Pero in 2023, paano nagkasya ang 10,000? Kasi unang ticket pa lang papuntang Canada. Tapos, down payment sa bahay. Tapos grocery, napakamahal, di ba? So may shinare din ako sa iyo na link dito. Ito yung SIM report na targets for temporary residents for 2025 to 2020. This one? Ito ba? Sorry, 24. Yeah, exactly. Yeah, okay. 24 to 27. May isa pa, actually. Tignan mo dun sa wait chat. a minute. Oh, sorry about that. Okay, Lou. Hold on. That's okay. Okay. This one. Sige. Yes. Saan ako pupunta dito? May breakdown, no? Kita mo dyan sa students. 305,000 for 2025. So, hindi nakakagulat na according dun nga sa report na sinabi mo, na kino-quote natin dito na new student arrivals to Canada or number of permits na bagong international students is 4,185. So, 88,000 fewer. So, kailangan tignan nila, yung batay ninyo dito is yung number from the previous year. Year on year dapat yung pagbasa ng estatistika dito, di ba? So, in other words, kailangan i-compare niya yan from 2024 to 2025. Tapos kung bumaba ng 85,000,
pasok ba sila dun sa target na 305,000 for 2025. So, natin quote yung title ng dating sitcom na very smartly written at its time in the 90s. Abangan ang susunod na kabanata, 'di ba? Tingnan Oo. natin kung ano yung kung mami-meet ba ito ng Canada. Pero just a quick editorial note here na kung commentary rather. Kasi compared to temporary foreign workers, yung international students kasi pwedeng i-control sa demand side eh. Kasi yung temporary foreign workers, ito yung demand side nito yung mga employer. So the only way for immigration to control this is for the LMIA program tweaking and changes. And kung titignan ninyo yung sumo total or yung timeline rather ng mga changes, yung LMIA changes nangyari lang earlier this year, 'di ba? Doon lang siya nag-start maghigpit ng bonggang-bongga. Samantalang yung paghigpit sa international students, nagsimula ito noong 2023. Kaya hindi nakakagulat na itong international students, ramdam yung decrease ng numbers. Oo. But I must say, Lou, kasi kung 305,000 ang target for 2025, sobrang layo na nito sa nakakita. I don't think this will be even close, di ba? Significantly less talaga. Ang laki ng impact sa international students. And, Right. no, grabe. So, one anecdote I can share. 2024, inintroduce yung system ng provincial and territorial attestation letters as a part of your requirements for this. Kasi doon din, nakokontrol din nila supply side, yung number of international students applying for study permits, di ba? So, nararamdaman na namin ito sa pakikipag-usap namin sa mga ibang DLI like the University of Toronto kasi isa siya sa malaking mga institutions that we deal with at our practice. Talagang alam namin na hindi mami-meet na talaga. Halimbawa, at least for the province of Ontario, we will no longer meet the number of students na nakatarget sa PAL. In other words, mas maliit yung demand for the applications than for the PALs available. And there was a concern from the perspective of DLIs, niregister na nila yun noon, na kapag ganito ang nangyayari, baka naman lalo pang bawasan ng federal government yung number of PALs for the succeeding year. Di ba may prinsipyo tayo sa budgeting? I don't know kung nag-report ka sa budgeting sa House or sa Senate. Not so much. Okay. Not so much. Pero na-cover mo naman ng NEP, I'm sure, National Expenditure Program. Di ba may prinsipyo tayo sa budgeting, sa public policy na if you don't use it, you lose it. Diba? So the next budgeting cycle, kapag nakita ng Kongreso, in this case, like yung gobyerno nga, hindi nyo ginamit, ba't ko ibibigay sa'yo yan? Diba? Kung hindi mo naman nagamit lahat. Diba? So sasabihin, in the same way, na hindi mo naman nagamit yung slot mo for your international students, province of Ontario. Explain yourself. Otherwise, babawasan namin yung number of allocation ninyo. So ganun ang pwede mangyari. Are you saying that maybe that 305,000 figure will significantly be reduced and then yung tira pwedeng ilipat, let's say, sa foreign workers? O sige, pwede tayo magdagdag ng konti sa foreign workers or like sa family sponsorship. Mga ganun, pwede ba yun? Parang reallocation ba of slots? That's a good question. Pero kasi tandaan natin itong targets numbers na ito, ito yung mga bago, di ba? Okay. Yung mga hindi nandito sa Canada, yung mga pwede rin bago na bagong study permit na dati siyang work permit holder, di ba? So, maaring ganun nga, meron invisible barrier between these categories. So, pwedeng nagdilipatan din lang sila ng categories. Pero yung overall impact kasi niya sa Canada, yung purpose naman, babalikan natin yung policy objectives dito, na ang gusto ng Canada, yes, kailangan pa rin natin ng temporary residents, but can we have temporary residents na mababa yung impact sa housing, sa social services, sa health services, etc., etc. So, ang tanong dito, may babawasan ba ililipat sa sa skilled worker? I don't think so. Because una sa lahat, hindi din ganun kaganda ang kalakaran ng ekonomiya natin. Sa practice namin, nararamdaman namin na kapag nakakausap namin ng mga employers, they're on standby with what's going to happen with the tariffs, with the economy. Nandyan pa rin yung ongoing threat ng trade war, di ba? Na pwede magpabagal sa economy. So, in other words, the employers, why would they hire someone new kung may uncertainty ahead, di ba? Alright. Okay, pero I'm sure, no, nandito ka na, narinig mo yung intro ko kanina. In a way, okay, yes, the government wants to reduce the number of, incoming or new students. Isa yan sa mga goals nila. Nakikita na natin sa numbers na yan. But is
there also an opportunity now, a good opportunity now, for those who are still willing to come in as international students? Kumbaga, could this also be a good time for them? Dahil, mas konti ang dumarating, less competition. Tapos, Mhm. alam ko yung mga colleges and universities now, they are really desperate at this point to attract more enrollees. Tapos, not to mention, pati yung mga qualifications ng IRCC sa kung anong uri ng students ang gusto nilang, anong courses ang gusto nilang makita na kinukuha ng mga students. There seems to be a clearer pathway for them if they want to be PR coming from students. Is it a better time for them to consider coming in through the student pathway? Sabihin natin ganito, the pool is not as polluted as it was before. Isa pang way of like looking at this, keep that in mind, yung polluted pool. Suotin natin yung sombrero ng isang visa officer. 'Di ba, kung visa officer ka ng Canada, tapos naka-station ka, nakadetalye ka sa Abu Dhabi, for example. Tapos ang dami mong natatanggap na study permit applications from 40-something or 30-something na individuals na gusto nila mag-aral sa isang no-name college sa province of Saskatchewan because it is internationally known for international logistics. Yung mata ko nakailang orbit na around, na sinabayan ng International Space Station, di ba, na participant ng Canada. Kasi parang, maniniwala ba ako dito sa bolang-bolang ito? Pre-chat GPT pa to, Ina, di ba? Pero yung point ko dito is like, noon kasi ang dami kasing naglipa ng mga private DLIs na napaka-irresponsable na minamarket ang Canada, pati yung mga education agents na napaka-irresponsable. Pwede yung pag-usapan ni Dayanara to kasi pikon din yun sa ganyan, I'm sure. Na minamarket ang Canada na pasok kayo as student, tapos pagdating nyo sa Canada, dali lang yan mag-PR. I-refer ko kayo sa consultant na kilala ko na kaya kayong bigyan ng PR ng parang ganun. Ang lumalabas, kami ni Dayanara, yung nagiging janitor ng mga irresponsableng ito. Nakakainis kasi, alam mo yun, so anyway, yung point ko dito, the pool is not as polluted with this type of application na madaming bolahan sa parte ng aplikante na naiinis yung mga visa officers na lahat ulit, pati yung mga genuine students na okay lang naman talagang mag-dual intent, pero yung mga genuine students, apektado. 'Di ba? Parang you're ruining the party for everyone kasi ang daming mga siraulo bolahan na hindi naman dapat sanang nangyayari. So, may opportunity ba? Bottom line, Ina, I think there is. Pero unlike before, please do not take international logistics or business management courses kagaya ng mga fly-by-night DLIs dun sa strip mall na nakikita natin. Please take programs and na naka-align sa priorities ng Canada. Ano ba yung mga malalakas na programs in terms of finding PR down the line? Tapos pangalawa, magkonsulta kayo. Tawagan niyo si Dayanara. Tawagan niyo ako. Kasi baka naman hindi talaga para sa inyo. Baka hindi talaga fit eh. At least before you sink millions of pesos into your student pathway, alam niyo kung pwede. Kasi pwede naman talaga ma-project ito. Pangatlong point and last point, before you even come to Canada, before you even start picking your program, pwede. As long as may plano at may backup plans at meron kayong backup plans in order to secure permanent residence. So, does it present an opportunity? Yes, because ang daming mga payaso na hindi na nag-a-apply. Sorry sa terminology. Pero kasi, alam mo, galing na lang to sa sa experience ko. Kasi in the last, ngayong taon, ito na lang, sara na lang natin siya sa 2025. Dami kong consultation na ganun, na I wouldn't call na nabudol o na scam. Correct. Pero, alam mo yun, na-advisean sila ng mga inept na mga agents na they had no business of like, advising kasi nga mali-mali yung mga sinabi sa kanila na binigyan sila ng false promise na madali lang yan pagdating sa Canada tapos i-refer kita. Ang totoo, ngayon na-face nila yung realidad na shucks, ang hirap pala talaga. Correct. Diba? Pero kung tama yung pathway ninyo, kung meron talagang chance, mas mabuting tignan ninyong mabuti na kung pasok ba talaga kayo sa mga program. Kung sabi sa Dayanara,
Oo. I think no, existing policy, yung mga policy changes is making it clearer talaga. So kung ano ang mas magpapadali or mag-boost ng chances ng isang international student to possibly become a permanent resident later on. Again, Correct. there are no guarantees. But I think it's clearer now kung anong uri ng mga international students ang gustong kunin ng Canada as opposed doon nga sa nababanggit na ni Lou kanina na hindi na pwedeng kung sino-sino na lang ang magsusudent. Ano? But what do you say, Lou, doon sa mga, kasi, whenever I have episodes talking about international student pathway or international Mhm. student program, marami lagi nagko-comment na, una sa lahat, alam mo, dapat itigil na yan eh. Hindi na wala na dapat paraan para maging PR ang mga international students. Kung Oo, student, nakikita ko kayo. ayan. Nakikita ko kayo sa Okay, comment section. kung student lang daw, student ka lang, umuwi ka pagkatapos, and then kung gusto mo mag-Canada, mag-apply ka through a different pathway, parang ganyan. What do you say, Parang, to those people? di kayo na. Yun ang una ko sasabihin sa inyo. Sorry, diretsuhan tayo at prangkahan tayo. Kasi meron kasing tendency sa mga immigrants, and I'm just gonna call it out kasi matagal ko na sila nakikita sa comment section. Hindi ko lang talaga nire-respond kasi I'm trying to be respectful din naman. Pero alam mo yun, pare-pareho tayong OFWs. Pare-pareho tayong may mga hustle. Yes, may mga iba mali ang gawa. And tama din naman na kino-call out sila. Pero hindi ibig sabihin na nakapasok kayo na kailangan automatic magsara ang pintuan sa likod ninyo. So hindi Mhm. po tayo may monopoly ng success and hindi po tayo may monopoly ng opportunities. Meron pa pong opportunities to the international student pathway. Pero ang importante po dito, dapat meron po tayong proper guidance. Yun naman yung mga importante. And sa dami na rin ng appearances ko dito, Ina, sa yung channel, napag-usapan din naman natin na ang daming opportunities in terms of like if you fall into the categories or occupations that Canada is not even hinting. Heller, ine-enumerate na nila, binibigay na nila sa inyo kung ano yung listahan ng mga occupations na kailangan. So we just need to be smart about this. Yeah. Pangalawang punto, can I just say, na yung mga nagsa-strategize dyan na papasok ng Canada dun sa mga fly-by-night Masters of Business Administration, be very, very mindful of what you're doing because I have it under good advisement na itong mga provinces, Ontario and British Columbia, they're reviewing the private DLIs that are offering MBAs na biglang nag-expand ang kanilang numbers. Because as a matter of immigration convenience, biglang nag-expand yung kanilang master's program dahil nga hindi na eligible yung mga college programs, di ba? So, don't think for a second that these programs are not being monitored by the provincial governments. They're very mindful of this. And live na yung issue na to sa mga provincial governments kasi alam nila na, teka, nagkamali na tayo noon. Baka ito pa yung maging silbing mitsa doon sa bagong skandalo na naman. So, nag-iingat sila. May nakita, di ko ina-name kung anong college or university sa British Columbia, pero nakita ko yung numbers, nakita ko yung exchange. It's not nice. So, medyo nakakaba siya. Alam mo, good thing that you pointed this out. I think, tama ka, there are suddenly new master's program na mga ino-offer, shorter ang study period, yung length. Hindi lang yan, nag-o-offer pa ng discounts. Yung mga ganyan sa mga students, lalo na kunya may mga ganong packages. Nakikita ko yung mga education agents nagkalat sa mga Facebook Filipino group sa I see you. I see you. So, Ingat po tayo sa mga ganyan. All right. Okay. Baka later on, yes, master's program ang ini-enrollan ninyo, pero yun pala, bagong ano na naman yan, baka later on, paghigpitan din kayo. So how do they know, Lu, ano pa mga safe bet? Ano ba, dapat ba pumunta na lang sa mga really big universities? Traditional universities. Traditional universities, tapos wag sila mag-entertain ng mga bagong courses? Is that what you're saying? Mag-ingat sila sa courses. At kung mag-aaral sila ulit at mag-i-invest ulit ng napakalaking amount ng salapi, teka, wag padalos-dalos, diba? So, planuhin ito ng mabuti. Bigyan nyo yung sarili ninyo ng time. Like, maybe like a year before the expiry of your permit. Makipag-usap na kayo sa mga kagaya ni Dayanara or to me na merong experience in terms of planning this out for you. Kasi pwede rin kami magbigay ng advice na, teka,
from a perspective of PR chances, lalo na nakita niyo yung episode na nandito si Diana, she was telling na ito yung mga in-demand occupations. So, i-align mo siya dun sa program, di ba? Pwedeng ganun kasi. Kasi hindi lang naman lahat MBA, guys. Meron din naman mga masters in education, early childhood education, for example, na alam nating in demand. Pero titignan natin kung saan dapat, di ba? At napaplano yan ng maayos kung may time. Okay, but of course, guys, be familiar with the current policies dahil naghigpit na nga po dyan sa International Student Program, limited, hindi po lahat ng courses, no? Pwede yung dalhin ang inyong family, yung mga ganyan. Would you say that the International Student Program would be best now kung wala muna silang family na dadalhin? I hate to be it's straightforward really about it. No. Thank you for asking the question. Lagi ko rin natatanggap tong question na to, and it's great that we talk about it. Now, it really depends on the situation of that particular family unit. Kasi may mga iba na mas advantage na kasama, may iba naman mas advantage na hindi. So, bibigyan ko kayo na hindi. Kung halimbawa, mahina yung mga material ties sa kanilang home country or country of residence, baka may advantage for leaving the family behind, for example. Or if you're taking a master's program na hindi eligible for spousal open work permit yung inyong partner, di ba? Bakit pa siya sasama? Hindi siya makakapagtrabaho. Tapos dala-dala niya yung mga anak. So, ang laki ng gastusin, mas malaki yung apartment, mas maraming pakakainin. So, may logistical side din siya. Pero from an immigration perspective kasi, kung kasama si Mr. or si Mrs., meron talagang dagdag na chance kasi ito for immigration purposes. Kasi alam naman natin si spouse, pwede rin maging candidate on themselves, on their own for potential PR pathway, di ba? So, kailangan talagang planuhin to from the beginning talaga before even course selection, program selection, mapag-usapan dapat ito. Yan. So, I guess case-to-case basis yan, kung dapat ba better kung dali ng pamilya o hindi. Kasi meron dyan, ito na naman tayo sa comment section, no? Ang dami dyan magagaling, Lou, alam mo? Ang dami magagaling dyan sa comment section ko na for them, until you are not PR, huwag ka magdadala ng family mo. May mga ganyang mentality silang pinupost dyan. But I guess, as Lou mentioned, it's case-to-case basis. You have to also consider yung strength ng iyong spouse for a possible PR application. I'm sorry, pero ko-call out ko rin lang talaga yung ganyang attitude. Kasi parang, yun nga, babalik tayo dun sa punto ko kanina na palibasa nakapasok na, kailangan sara niya na yung pinto. Wala po tayong monopolya ng opportunities and success. Kung pwede po ito sa rules, pwede po siya sa rules. Hindi naman siya pinagbabawal ng kaya nga merong open work permit for spouses, di ba? Meron naman tayong policies dito. Yung policy goal is family unity. Kung hindi importante sa inyo ang family, di kayo na. Grabe. Wow, mainit ka na naman ngayon, Lu. O sige. Sensya na nga. Okay, so yun lang naman guys, again, this is part 2. Kung na-miss nyo yung aming part 1, balikan nyo na lang yung first episode where we talked about yung numbers regarding new foreign work permit holders. Again, for this episode, we only focus on the new student arrivals for 2025. Dito na muna natin ito tatapusin, Lu. As always, thank you so much. Yung kanyang email ang gumagapang dyan sa baba. We will end this episode here. Thanks, Lu. I'll see you guys in the next one. Bye!